Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. So sana ay malinaw ang audio. Nandito ako nagre-record ng screen. At makikita nyo dito ang landas ng kabanalan na sa PDF form. Ito yung cover natin. Ito yung piyesta ni Señor Santo Niño on January 15, 2023. At gusto ko lang kayo bahaginan ng kung ano ang nandito para makita nyo para sa sarili nyo. Ay nako, sorry, full screen ko. Bale, tingnan nyo yung table of contents, kung ano yung nasa loob. Makita nyo merong tungkol sa kabanalan, intro, utos ng Diyos, pang pinagbawal, dalawang dakilang utos ng Diyos, tatlong mortal na kasalanan pag ermitanyo, immortal na kasalanan pagtimbang sa kasalanan, 7 deadly sins o nakakamatay na kasalanan, tapos tatlong habilin ng Panginoon, simpleng pagkakasabi, wastong pamumuhay, sarili kong buhay at huling salita. So mga kapatid, ito ang landas ng kabanalan. Tungkol sa kabanalan, mag-usapan ko kung ano nga ba yung kabanalan. Tapos ano nga yung landas na pinag-usapan ko. Sabihin ko rin kung ano yung kasalanan. Explain ko rin kung ano yung karma, yung law of karma na konektado rin sa reincarnation. Tapos makita rin natin na may husgahan. Tapos yung mission na sinasabi ko na magrehistro kayo, sabihin ko rin yan. Kumbaga, ipapaliwanag ko kung ano nga ba yan. At kumbaga kung gusto mo talagang tumaas yung rango mo sa kabilang mundo, kailangan mo mag-mission. So, check ko lang, 143. 10 utos ng Diyos. Alam na natin yung 10 utos ng Diyos, yung 10 Commandments. Pero ang gagawin natin ay mas ipapaliwanag lang natin ng mabuti ang lahat. Kumbaga, kung ano talaga ibig sabihin nito ayon sa pagkakaunawa ko at sa mga pinaliwanag sa akin. Makita nyo nga pala mga kapatid yung font natin, size 16, Helvetica New. Para malinaw, lalo na sa mga medyo matatanda na kumbaga kasi mahihirapan sila magbasa kapag maliliit yung font. Kaya nireformat ko, so sa halip na 55 pages ngayon ay 67 pages na siya. So kumbaga, para pag ganun pa rin halos yung words, mga 17,000 words pa rin. Mga ilang buwan ko rin to ginawa bago ko natapos. Tapos, yun nga, yung mga tungkol sa sinasabi, pakipag-usap sa patay, tapos yung pagdaan sa apoy, tapos iba pa yung Salamanca at saka Encantador sa Encanto. Dito ko pinaliwanag yun. Yung dalawang dakilang utos ng Diyos, alam naman natin yung mahalin ng Diyos sa buong pagkatao natin, tsaka yung mahalin ng kapwa bilang ating sarili. Pinaliwanag ko lang ano ba talaga ibig sabihin nito. Tapos yung mortal na kasalanan, yung pagpatay, paglandi, pagnakaw, at kung paano ito masama at kailan naman na mapapatawad ng Diyos kung halimbawa may mga dahilan din naman kasi kung bakit nangyayari yan. So, malalaman natin yon. Dito, yung mga iba-ibang dahilan kung bakit halimbawa maglalandi yung tao, magnanakaw o magpapatay na hindi makasalanan. Tapos sasabihin ko rin kung ano yung bahagi na makasalanan na itong mga ito. Okay? So, ito naman, meron akong i-share din yung tungkol sa pag-ermitanyo. Usually, inisip ng tao na mas magtira lang ng mag-isa sa gubat to. Pero ipapaliwanag ko talaga kung ano ibig sabihin nito. Tapos, yung pag-Buddha din na kaugnay din sa pagiging ermitanyo. Alam niyo naman yung buhay ni Buddha. Tapos hindi lang siya yung Buddha, si Siddhartha Gautama, meron pang iba. At ibabahagi ko ano ibig sabihin yan. Yung immortal na kasalanan naman, hindi yung mortal, kumbaga, ay hindi masyadong mabigat na kasalanan. Pero medyo papunta na rin doon. Tapos yung pagtimbang naman sa kasalanan, tuturuan ko yung paano titimbangin nga yung mga kasalanan ninyo, kung mortal o immortal, sinadya o di sinadya, luho o pangangailangan o pinagdiwang o pinagsisihan. So may mga mas magaan at may mas mabigat ding mga kasalanan depende sa kung ano ang ginawa natin at yung mga intention, ganun ba. Tapos yung 7 deadly sins, iniisa-isa ko rin to, yung kasakiman, katakawan, katamaran, pagmamapuri, inggit, puot at kahalayan. So dito nyo makikita yung mga iba't ibang mga explanation sa kung paano nga ba nagkakaroon ng mga kasalanan ito at paano natin iiwasan. So, bale, dito nyo makikita ang lahat ng mga yan na mga pwede nating iwasan dahil lahat naman tayo ay may tentasyon sa ganito. So, kumbaga, ito yung lahat ng mga kasalanan ng sangkatauhan. At may papaliwanag ko rin kung ano yung dapat nating gawin sa halip na gawin itong mga kasalanan na ito. So, mapapansin nyo, puro nga sa iwas sa mga kasalanan yung landas ng kabanalan kasi gano'n naman talaga yung pag-iwas sa mga kasamaan tapos paggawa ng kabutihan.
At may tatlong habilin ng Panginoon, yung maging mabuti, mabait at matatag. I-explain ko rin kung ano ibig sabihin talaga ng mga yan. At yung simpleng pagkasabi na kung ano talaga yung kailangan natin gawin, yung gawin ang tama at iwasan ang mali. So dito nyo maipapakita sa sarili nyo, kumbaga maipapaliwanag kung ano nga ba yung mabuti at masama o tama at mali na susuriin natin sa ating sarili sa isip, salita at gawa. So dito ko ituturo yan. Tapos yung wastong pamumuhay naman, yung mga guidelines lang, mga general na para manatiling malusog ang ating katawan, isipan at espiritu. Hindi pa sabihin natin talagang sobrang detalyado nito, pero sapat na ito para sa mga tao na maging wasto na yung pamumuhay nila. Kumbaga, karamihan na ay nandito. Pati nga yung mga sexual dito, na sana hindi nyo masamain kasi kumbaga, hindi rin naman ako nagbanggit na mga masyadong sabihin natin vulgar na mga pagsabi. Marespeto pa rin ang pagsabi ko. Pero sana makita nyo na para magawa nyo talaga yung tama at hindi kayo magkasala. Ha? So, kailangan natin ng isang mature na pag-iisip dito. So, yung pagdasal naman, pag-journal, pagbahagi din ng mabuting balita, tulong sa kapwa, panggagamot, lahat yan yung mga detalye kung paano gawin ang mga yan ay binanggit ko dito. Tapos yung last part naman ito, yung sarili kong buhay, pinakita ko yung mga sumpa na ginawa ko. Hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo ang lahat ng ginagawa ko, pero sinishare ko lang kung ano yung sarili kong example para ma-inspire kayo kung sakali sa kung ano ang pwedeng gawin bilang isang banal na tao. So kumbaga, dito ko nilagay nga yung lahat ng mga sumpa ko. Diba, nakita nyo yung tungkol sa porno, alak, droga, silande. Lahat ng mga hindi ko ginagawa. Pero dahan-dahan ko to nakuha sa pag-mission ko ng 3 taon. So hindi ko rin naman dali-dali na kumbaga nakuha ko yan lahat ng isang biglaan. Dahan-dahan ko yan dinagdag sa katagalan ng panahon. So nandito rin yung buhay ko, mga kasama ko. Tsaka yung mismong gawa ko para maintindihan nyo ano nga ba ang ginagawa ng isang engkantaong misyonaryo. Katulad ko. Tapos yung pakikipagkapwa ko. At pag-alaga ko sa katawan. Tapos yung last na pagsabi ko sa huling salita ay i-share ko na lang dito. Kumbaga yun yung mga sunod na pwede nyong gawin. Papabasa ko na lang sa inyo kung na-download nyo na. Kumbaga, sinishare ko lang dito kung ano yung mga nandito sa landas ng kabalaran. Sorry, tinataas ko lang. Natago yung face ko. So yan mga kapatid, nagbahagi lang ako ng summary. Kumbaga, medyo walkthrough lang ng landas ng kabanalan. Meron akong i-share sa inyo na paano nga i-download ito. So mga kapatid, ito ang lalabas kapag i-click or i-copy-paste mo yung link na nasa description, yung dashboard, MailerLite, forms, etc. Yung Landas ng Kabanalan, sign up ka rito ng email mo para ma-download ang free copy mo ng Landas ng Kabanalan. So, ilagay natin yung email natin. Ako, ginamit ko yung email ko sa business. Tapos, ilalagay natin dyan, subscribe. Tapos, nakalagay dito, maraming salamat po, instant download. Kapag i-click nyo to, yung instant download, lalabas na po ang libro na PDF form. Tapos, ito na po. Para ma-save ito, mag-Control SK or Command S. Tapos, i-save nyo lang kung saan man. Or gusto nyo mag-rename ng file, landas.pdf. Lagay ko lang dyan. Tapos, pwede natin i-open. Show in Finder tayo. Tapos, buksan. Ito na ang landas ng kabanalan mga kapatid. At pwede nyo nang basahin. Ayon sa kung ano yung pinakita ko sa kanina. Tapos kung gagamitin nyo nga yung cellphone nyo ay ganun pa rin yung proseso halos. Pero cellphone lang yung gamit nyo. Input pa rin ng email. Click nyo lang yung link na pinakita ko sa inyo. Tapos click nyo yung box. I-type yung email, subscribe. Tapos i-click nyo ulit yung instant download. Makaka-download na kayong PDF. So maraming salamat po mga kapatid sa pagpanood dito. Sana po ay magamit nyo ang landas ng kabanalan para matulungan kayo na maging mas banal na tao. Maraming salamat po at God bless.